So, may mga bagay kasi na sometimes uncomfortable pag-usapan. There's religion, there's politics. Yeah. Sometimes nag-aaway-away yung mga nagiging topics tungkol dyan. But there are things na sometimes uncomfortable pag-usapan, pero kailangan. Yeah. I think itong topic natin, which is about money, okay, it's uncomfortable and it should be private, lalo na sa mag-asawa. Pero dahil isa ito sa madalas na nire-request sa atin, usaping finances sa mag-asawa. Sino ba dapat ang hahawak ng pera? Paano nga ba i-manage ang salapi, ang kita ngayon, lalo na sa krisis na pinagdadaanan natin? Now is actually the best time para pag-usapan ito. Kasi paano ba natin pagkakasyahin Yes. sa taas sa mga bilihin? And this is episode 14 na po ng A-Mark the Podcast. Siya po si Aisel. Siya pa si Mark. Muntik na makalimutan. And ito na, pag-usapan na natin. Okay, isa-shoutout po muna namin yung mga nag-suggest nitong topics ito. Actually, ito isa sa mga pinaka-requested topics from our past episodes. So, shoutout lang po muna kay Maricel Castellano. Isa siya sa mga nagsabing, baka naman po pwedeng next topic is about money. Is it okay po ba na si Mrs. lahat ang may control in terms of finances? Ito na, simulan na natin ito. Oo. Ito naniniwala na ako sinasabi ng nanay ko, no? Ang pag-aasawa o ang relasyong to marriage, hindi lang siya about love. Well, to begin with, yes, syempre, it starts there. Eventually, sabi niya, pag tumanda kayo, puro usaping pera ng pag-uusapan nyo. Alam mo, partly totoo siya eh. Yes. Diba? Hindi lang partly. Kasi, alam mo yun. Well, okay, yung generation kasi natin ngayon, we try to balance. Yeah. Hindi lamang puro pera. Pero dahil nakakatakot ang mga panahon ngayon, hindi maiiwasan na talagang, meron pa ba tayong panggastos dito? Tuition fee time na. Meron ba tayong panglarga sa mga outing? 140 na ang diesel. My Aray ko. gosh. At meron pang 170 daw, aabot ng ganun. Alam mo, swerte pa nga tayo eh. Before we start with our first segment, swerte pa tayo kasi nung panahon ng mga magulang natin, very limited yung options sila pagdating sa education tungkol sa pera. Yeah. In fact, noong panahon na yon, ang alam lang talaga nila mostly is, kung meron kang pera, lagay mo sa bangko, palakihin mo yung interest sa bangko. Which, alam naman natin ngayon is pinakakonti ang kinikita ng pera. At napakarami na ngayong ways to learn kung paano mag-invest at paikutin yung pera. Kahit kaunti lang yan. Meron pwedeng puntahan yung pera mo, pwedeng paikutin, di ba? So eto na, simulan po natin. For our segment 1, very interesting to. Ang gagawin po natin ngayon is question, then answer, question, then response. Ang gagawin natin. For our segment 1, eto. Sino ba talaga ang dapat humahawak ng pera ng mag-asawa? Si Mrs. po ba? O si Mr.? O dapat po ba ay hati? Let's start Mag-usap with you. kayo eh. That's very important. Mag-usap kayo. I think sa ating dalawa, aminado kang dapat ako ang maghawak. Bakit? Kasi ano po ako eh. Let's just say, mahilig po akong bumili. Yeah. Mostly not for myself. Alam mo naman yun. But mostly for the kids. So, I'm very loose pagdating sa paggastos ng pera, lalo para kung bibili ka ng mga laruan for the kids or going on trips for the kids. Pero pagdating po sa pagbabalanse, pag-iingat ng pera, siya po talaga ang kadalasan naman kasi talaga si Mrs. Dahil siya ang namamalengke, siya ang nag-grocery, siguro mas kumbaga in detail, mas naglilista tayo, we compute more, di ba? But if the husband is more like that, it's okay if the husband does that. Pwede namang 50-50 kumbaga eh. Di ba? Oo, kung sobrang busy naman si asawa sa trabaho, hindi niya na makwenta kung magkano ba yung mga ginagastos nyo. So that's okay. There has to be mutual understanding, usapan. Sino ang taga-kwenta, sino ang taga-budget, right? I think ganun din naman ang nangyari sa mga magulang natin. Yes. Lalo na kung yung isa ang mas nagtatrabaho at isa mas stay at home, then the mom needs to be the one budgeting.
Parang ang Right. nangyayari kung sino yung talagang nagpapaikot ng mga supplies ng bahay, mas aware Mas do'n sa mga alam niya eh. pangangailangan sa Oo. bahay, parang siya na yung magiging finance manager, so to speak. In this light, meron ding usapin dito eh, yung joint account. Kung kailangan ba, required ba na may joint account ang mag-asawa? Joint account lang or pwede bang hiwalay na bank account? You know, what I want to share is, tayo, hindi po namin 'to sinasuggest na gawin niyo, pero ito lang po yung ginawa namin base sa aming karanasan. Nung boyfriend-girlfriend pa lang kami at, napag-usapan na namin na we were planning on ito na, Yeah. getting married. Tama ba, nagpo-propose ka na nun o hindi pa? Hindi ka ba Hindi pa, hindi nagpo-propose pa, hindi pa, nun? hindi pa. Nagkaroon na po kami ng joint account. Yeah, so we were that serious. Oo. Nasabi ko, okay, lagyan natin ito every month kasi sumusweldo naman po kami, pareho kaming may trabaho. Lagyan natin every month ng fixed amount sa end mo, sa end ko. And then, ito yung magiging pondo natin for the wedding. Yeah. We started there. So, kahit papaano, nung kinasal po kami, meron kaming nahugot na kaunting Yeah. pera. Pero timplahin niyo po muna yung mga relationships niyo, ha? Kasi po baka mamaya, hindi pa naman siya yung the one. Oh, yun na nga. Naku, Oo, wag joint naman. account po yan. May Oo. karapatan po yung isa, baka matrouble. So, just take our word for it. Yan po yung ginawa namin. But nung time po na yon, just as she said, we were really Already serious sure, yeah. about the relationship that we have. We were planning for the future na. So, ingat lang. yan. Tumuloy yan hanggang sa mag-asawa na tayo. Meron po kaming joint account. At meron din tayong individual accounts, right? Kasi Yes. doon pumapasok yung payroll mo, yung payroll ko. And then, what we do is just transfer, Yes. right? And this I got from my mommy also. You have to know magkano ang sweldo ng asawa mo. Transparency. Very important. Kasi ito sabi niya, wag kang papayag na hindi mo alam ang sweldo ng asawa mo. Dahil hindi mo alam kung saan niya dinadala yan. Pati tono ko Oo, nako, paulit-ulit na nililita niya ng nanay ko yan sa akin. Na tama nga naman. Doon na trust. Yeah. Diba? Na doon nabibuild yung trust niya na okay, daddy o mommy, ito ang sweldo ko o ito yung kinita ko sa racket ko. O this amount will go to our joint account and some itatabi ko. Right? How Hindi about naman, you? sa akin kasi, okay lang yun. Okay, may joint account tayo and then we have our own separate accounts because it's also important naman na, syempre she has her job, I have my job. Kanya-kanyang effort yan, pinaghihirapan namin yung trabaho namin. And I think it's also right naman na i-enjoyin din niya yung fruits of her labor, di ba? Pero meron silang sinasabing, what's mine is yours. What's mine is yours and what's yours is yours. Grabe. Di ba? Hindi kasi old school na pananaw yun eh. Di ba nung araw sinabi, kailangan yung babae, yung lalaki kailangan lahat ng pera binibigay doon sa babae. Sign of respect yan. Kailangan, kung yung wife mo submits to you, ikaw naman as a husband, kailangan lahat ng kinikita mo binibigay mo. Sorry, hindi po ako nag-agree dun. Kasi, that's also part of how you will enjoy what you're working for. Katulad ng sinabi niya, ako, alam niya, every centavo that I earn, kung saan nanggagaling, alam po niya kung magkano pumapasok sa bank account ko every month. She'd never demanded na ibigay ko sa kanya lahat yun, but she knows how much I earn. And she knows that every time she needs money from me, open siyang kumuha doon sa bank account ko anytime she can get from that. But hindi niya totally kinokontrol yung pera ko, and I don't do it to her as well. Kasi sa akin, bakit ko kukunin yung pera niya? Pinaghirapan niya yun eh. She has her own job. That's her fulfillment na rin, kumbaga, as an individual. Ang kagandahan lang din naman kasi, yung relationship natin, like before we make a purchase, we ask, di ba? Yes. Mami, daddy, pwede ko bang bilhin to? Nagpapaalam kami sa isa't isa. Okay yun. Kaya, kampante kami na, may sarili siyang account, may sarili din akong account. And sometimes we check, daddy, magkano nasa account mo? Ganyan. But, hindi mo masisisi. Meron din naman talagang dynamics na ganon.
na lahat ng sweldo ni mister ibibigay kay misis kasi nga siya nagba-budget eh. O ikaw Yeah. na bahala. Bigyan mo na lang ako ng baon. Pwede rin naman May yun. mga gano'n Mm. na kay mister okay lang naman yun. As long as okay, Oo. As long as hindi Oo, nagaganon. para hindi Oo. controlling, 'di ba? Yes. Kasi if that's your way of pagtitipid, Correct. 'di ba? Kasi like kunyari si mister aminado nako, hindi pwedeng nasa akin yung perang 'yan. Pag may pag may nakita ako mabibili ko, "Mami, ikaw na muna, sa'yo 'yan. Ibigay mo lang sa akin yung gagastusin ko like for the week or for pagkain ko lang for the month and that's it." So, Yeah. kung agree kayo do'n, okay lang po 'yun. Basta on the same page kayo. Walang sapilitan po. Walang sinasabing, "Akin na 'yan. Kailangan akong bahala sa pera." Wag ganon. You have to agree on it. You have to be on the same page why you're doing that Oo. style. Di Wala ba? naman kasing strict rule kung papaano nyo i-manage yung pera nyo. As long as it works for you, then it should be good. Mhm. Yeah. Next. Ito medyo mas malalim. Mas may karapatan ba ang mas kumikita sa isang relationship? Ikaw? Sa akin, I don't think so. Kasi ganito po yan For example, mas malaki kinikita ko sa kanya. Why does that mean na yung boses niya, yung karapatan niyang magsalita, yung karapatan niyang mag-voice ng sarili niyang opinion sa pamilya, mas mababa dahil sa pera? Hindi po ako naniniwala dun because it could go either way. Kung si Mrs. Kung si Mrs. mas malaki ang kinikita, does that mean yung tatay wala nang say? Nakakalalaki yun. Pag Oo na lang ng oo. Minsan, syempre tayo po guys, ma-pride tayo, di ba? Minsan, pagka natatapakan yung pagkalalaki natin, whether directly or indirectly, ang hirap tanggapin nun And sometimes, nagiging meet sa'yo ng pag-aaway, di ba? Hindi sometimes. Palagi. Oo, madalas. Palagi yun. So, sa akin po, dapat hindi nagiging source ng away ang pera. Never. Ngunit hindi natin maiiwasan. Okay, I think I saw a video that was shared on social media about a guy na medyo hindi magagandang salita yung lumalabas sa kanyang bibig towards his wife na stay-at-home mom. Oh, okay. Okay, na nakalimutan ko yung exact niyang sinabi pero he was telling the wife na siya lang naman ang kumikita, tapos wala ka namang ginagawa talaga to, alam mo yun, to really help. Parang ganon. Basta hindi magagandang salita na syempre dami talagang nag-react na I would react also. I mean, this is now, my reaction is hindi porket hindi nagdadala ng pera si Mrs. wala na siyang silbi. Siya lang naman nang nag-aalaga ng bata. Exactly. Siya lang naman na nagme-maintain ng bahay. And it's an unpaid job. And she's giving her 101%. Wala siyang tulog, 'di ba? Wala rin siyang care for herself almost always. And ganun yung papakita ni husband. Kasi nga, baka feeling niya, mas may say nga siya kasi I'm on top of everything. I'm on top of you because I have the money. Ganito na lang. Pinapakain kita, ganyan. Oo, ganito na lang yun guys Kunyari, ganun nga yung sitwasyon. Kunyari, yung lalaki mas malaki kinikita doon sa babae or totally yung lalaki lang ang kumikita for the family. Isipin nyo na lang na bago nyo matahin yung wife nyo for not bringing in a single centavo to the house, isipin nyo na lang that the success that you have, the ability for you to work and earn as much as you're earning is because yung asawa nyo ang nagmamando sa bahay. Yeah. Wala kayong kailangan gawin sa bahay, wala kayong kailangan alagaan sa bahay na tutukan niya lahat. And you have, as a provider, may peace of mind ka na ligtas yung mga anak mo because I have a very responsible wife na talagang aalagaan yung mga anak ko, even their education, alam mo yun, planchado lahat. So, that's a plus. That's really a plus. Right? So, ano yun, wag niyong mamasamain yun. There is a reason why your success is at this level. It's because yung bahay mo is 100% fine dahil yung wife niyo nandun. Yung mga anak niyo is okay. Pag pumunta ka sa opisina, hindi mo iniisip, kumakain ba yung anak ko? Naalagaan ba yung anak ko?
yung mga bahay namin nalilinis, secure ba yung bahay namin because Okay. she's there. Okay. Yan kasi, yan yung, what do you call this, hinihingi ng society natin. Yes. The man to be the provider. What Mhm. if baliktad naman? At nangyayari yun. Yes, Mm. na si Padre de Pamilya ay siya ang naging house husband at si nanay naman ang nagwo-work. Mhm. Ah, may feeling na mabu-burn out si babae usually sa ganyan. Yeah. Right? And then the husband would feel na he's useless. It's really more mental sa lalaki. I think sa lalaki, Oo. speaking for myself din, ano, I think it's mental partly and social partly kasi parang gusto mong itago sa public na nasa bahay ka lang, Mhm. lalaki ka, naglalaba ka, Mhm. nagluto ka, Mhm, mhm. hindi ka umaalis, yung asawa mo yung nagbabanat ng buto sa Mhm, labas. So, mhm. going back to what you said, yung social expectation din ng mga tao Mhm. is dapat yung lalaki ang lumalabas na Mhm. tatrabaho, Mhm, gano'n. mhm. But there are instances na talagang may mga kilala tayo na Mhm. talagang yung babae ang nagtatrabaho. So, those social expectations actually weigh more sometimes on the guy in that Mhm, situation. mhm. Parang gano'n. And if you're the guy na okay naman sa'yo, that's okay. Pero kung hindi, aba mag-usap kayo. Usap pa Kasi, rin. oo, usap. Dahil magkakalamat ang inyong relasyon kung Mm. itatago mo ng itatago na nasasaktan ka na pala sa nangyayari, Yeah. right? Mhm. Yeah. Okay. So next, eto. In situations na, kunyari, pareho kayong may trabaho naman, pareho kayong kumikita, pareho kayong nagpapasok ng pera sa pamilya. Ang tanong is, dapat ba pagdating sa gastos, 50-50 o depende sa kakayahan? I think etong question nito is more of kinikwenta nyo ba? Mm. Meron bang mga ganong situation na, bakit etong buwan na to, ganito na binayaran ko Bakit ikaw ganito pa lang? 'Di ba? Pag nagkukuwenta na, minsan diyan nagkakaproblema eh. Well, for those with fixed incomes, I think makikita mo naman, kung mas malaki ang sweldo ng isa, mas maliit, then merong fixed na, okay, Mhm. ito lang yung percentage ko, ito yung percentage ko, okay lang naman, I Mhm. guess. What can you do? Kung hindi naman talaga pantay ang sweldo niyo. Saluhan lang naman yun eh. Wala na hong Mm, pinagkaiba yan mm. dun sa, and I remember I read somewhere once na hindi naman laging 100% ang bawat isa sa inyo eh. And I'm not talking about money. Money, yeah. Minsan, uuwi yung asawa mo na sobrang pagod na pagod siya nung araw na yun. So he's just at 30-40%. Pero pag uwi niya ng bahay, ini-expect mo na maglalabas pa siya ng basura, maghuhugas pa siya ng pinggan, ganyan-ganyan. Pwede niyo sabihin na, "Uy, mami, pwede bang ikaw muna sa ganito, ikaw muna sa ganyan?" Saluhan po yan eh. Mhm, mhm. Sometimes one person is less capable than the other. Yung nasa taas, siya po yung mag-aangat doon sa isa. Mhm, And I think it follows through with money as well. mhm. 'Di ba? Pag fixed income, madali eh. Madali kayong mag-budget eh. Pero paano yung mga nagfi-freelance? There will come months na wala. May Mhm. mga months na dagsa ang pera. Mhm. So, ano yan? Example, ako, hindi fixed yung income ko. May months na good racket months, may months na Mhm. hindi naman maganda. So, thank you, husband, sa pagsalo. Only because sinuwerte naman kahit papano na meron tayong regular na trabaho. Sa panahon ho ngayon, ako, alam ko marami hong nahihirapan sa inyo dyan, but in spite of yung mga reklamo ninyo sa trabaho nyo, panghawakan nyo ho muna dahil napakahirap mawalan ng trabaho ngayon. Yeah, We were talking agree. about it kanina on a side note. Napakaraming restaurants na nagsasara. We're talking about institutional restaurants na hindi mo iisiping magsasara. Na sa tingin mo parang ang tibay-tibay nung brand na yon na forever na sila Well, nandyan. it's because of the crisis. Yung purchasing power ng mga tao ngayon nawala dahil Mhm. ang gagastos na lang talaga sila sa basic. Yes. Yeah. Kailangan may kanin kayo, kailangan, well, tuition fee, Mhm. bayaran is, well, coming, enrollment is coming. So, yeah, naghihigpit talaga tayo ng sinturon. Yes. And Mhm. speaking of paghigpit sa sinturon, ito natural Mhm. situation to sa napakaraming pamilyang Pilipino. I think, socially speaking, sa buong mundo, tayo lang ang ganito sa pamilya natin. Yung utang na loob sa
parents mo, sa family mo before na nag-aruga sa'yo at yung sarili mong pamilya, paano mo ngayon titimplahin yung gastos diyan? Because karamihan naman sa atin talaga is still helping out with our primary family kahit na meron na tayong sariling pamilya. I think partly na pag-usapan natin 'to nung time with your mom. Yes. Yeah, with Mama Beng. That was a great episode, by the way. Yeah. And tama yung sinabi ni Mark, hindi natin maaalis sa kultura natin ang tumulong pa rin lalo na sa ating mga matatandang magulang. And ito ay isang usapin na dapat umpisa pa lang ng relasyon, kinaklaro nyo na. Right? Hindi lang sa inyong dalawa, pati doon sa pamilya ninyo. Kailangan malinaw. Bubukod na ho kami, kailangan ko, kunyari, ikaw ang may magulang na sinusuportahan, kailangan most or bulk of my income should go to my family. And susuporta man ako sa inyong sa mga magulang, kaunting parte na nga lang. Dahil talagang ang mabuhay ngayon, if you're a breadwinner, ang hirap po spread ang sarili. Kung paano mo hahatiin. And tulong-tulong na lang talaga eh. Yeah. And dapat talaga may pagkakaintindihan ang mag-asawa dyan. Dahil dyan papasok yung inggit, yung away na na-discuss na natin to. Hindi dapat nakikipagkompetensya ang asawa sa magulang. Hindi dapat. Saka hindi lang po yan sa mga magkakapatid. Okay? Like what we do, meron kaming kanya-kanyang nakatoka sa amin na kailangan ibigay to help our family. Pero kasi alam mo, hindi nga pantay-pantay nangyayari sa magkakapatid because there are siblings na mas kaunti ang kita, mas maraming anak. So, usually, yung mga anak na single, yan ang mas malaki ang binibigay. Di ba? Napupunta sa poder nila ang mga magulang na natural tayong mapagmahal at mapagtanaw ng utang na loob. So, basta lang, if possible lang po, you set a budget, set a financial budget na ito lang po ang kaya kong ibigay every month para yung pamilya ko mismo, my own family, hindi naman magsasuffer. Hindi naman po ibig sabihin na hindi kayo tutulong sa magulang ninyo eh. Pero ito lang po ang kaya kong ibigay na tulong. And I don't think your parents should feel bad about that. Kasi basta iparamdam nyo lang, hindi naman po lagi sa pera yan. Paramdam nyo lang sa magulang nyo that you're always there emotionally, na yung pagmamahal nyo sa kanila, dapat nararamdaman pa rin nila. Bukod po dun sa ganun, bukod dun sa pera. I think everything will be fine. Communication again will be the key about that, di ba? I like this next segment. Sabi ko na iniintay niya to eh. Yung pagtatago ng pera. Yan. Cheating ba yun? Ang pagtatago ng pera. Kasama na dyan yung mga gastos na hindi mo sinasabi. Kasi nabanggit po niya kanina, di ba? Everything we buy, we tell each other, Mami, pwede ko bang bilhin to? Ganyan. Or mga secret investments. Yeah. O yung mga sikretong isinusugal na pala yung inyong pera. Sa casino lahat. Oo. Nakoy, wag nyo hong gagawin yan. Ay katapusan nyo. Pero meron akong kaibigan dati. Ang ginawa niya, meron siyang ini-investan pala na bahay at lupa. Well, kung isusurprise nyo naman. O, tinan mo, nabuhayan ng loob. Tinan mo. If it's for the good or meron kang birthday surprise or whatever, diba? Anniversary surprise, that's okay. Pero hindi, baka mamaya may dapat pala kayong paglaan ng iba. Alam mo, depende pa rin talaga. Dapat alam nyo yung dapat nasa isang pahina kayo. Meron kayong goal talaga. Naalala ko yun eh. Yung kaibigan ko na yung kukwento ko sa inyo. Siyempre, 2 taon niyang binuno yun. From ground up po eh. Bahay at lupa eh. So, sarap naman nun. There was, I think towards the end of yung first year na nagbabayad siya for that, nagkaroon sila ng financial struggles. Na parang may hinihingi yung wife niya sa kanya na karagdagang pondo na hindi niya maibigay kasi doon pupunta. So usap yung magbabarkada, pare anong gagawin ko, ganyan-ganyan. Pag hindi ko naibigay ito, alam mo ginawa namin, nag-pool kami. Para lang hindi siya mahuli. Bayaran naman niya eventually after I think a few weeks, nabayaran niya yun. Para lang ma-appease yung wife niya na kailangan niya ibigay yun at mawala sa isip ng wife niya na bakit hindi niya kayang maibigay itong pera na to, ganun-ganun. Nakakatawa eh. Okay. Pero I think kung may surprise sa ganun, it's
it's a happy surprise. Pero It's a kasi, good lie. yeah, but kadalasan kasi it's not. So, might as well be transparent. Sabihin mo lahat ng gagastusin mo. Ultimo, pagbili mo ng damit. Ang mahal ng damit ngayon, ha? Oo. Like if you buy a polo it's 1.5. So, sabihin niyo po kay Mrs. Kasi, 1.5 na polo o bigas. Yan. Yung isang araw nga ho, Oh. dehumidifier lang, pinag-uusapan pa namin. Malakas po kasing mag-molds dito sa amin dahil malamig, mabundok. Kaya, ang tagal na, ilang buwan na natin pinag-uusapan Hindi yan. kasi, and usually, yung season ng taglamig, mga October, November, December to around Feb yan, ang lamig-lamig dito. And yung time na yon, dumadaan na sa feed ko lagi yung dehumidifier na yan, naka-add to cart. Pero kasi ang mahal niya talaga, especially if you need dehumidifier for a large space. So, mahal talaga. Dahil summer na ngayon, nag-sale. So, ilang araw ko na sinasabi sa kanya na At parang, alam niya kung kailan mag-sale, ha? hindi naman. Hindi siya nakakatakas. Hindi, dumaan lang sa feed ko. Tapos, sabi ko, Daddy, kasi nag-sale na si dehumidifier. Alam mo, sagot niya, need ba natin yan? Sabi ko, summer na. Oo. Yun sabi mo. Sabi ko, kaya nga nag-sale kasi summer na. Pagdating ng taglamig, ayun na, ang taas na naman ang presyo niyan. So, umuo ka naman, di ba? Oo naman. Yan, binili na ho niya. Inihintay na lang ho namin. Oo. Hindi kasi talagang magagamit naman talaga. Lalo yung mga kahoy. Those things kasi nga lalo na mahal na purchase, ganyan. Yan, saka delikado rin yung mga amag-amag na yan sa mga For the bata. health. So, yeah. So, eto. Susunod. I think this applies to us. Perfectly applies to us. Paano kung magkaiba kayo ng lifestyle? Okay? Si Isel po, matipid, masinop sa pera. Ako po, gusto ko the best things in life. When I buy something, I really want the best things. I spend very freely, lalo kung alam kong pinaghirapan ko yung pera. Paano yan? It's good na may balance tayo. Kasi It is? may tagapigil ka. But what if pareho kayong magastos? Right? Tingin ko yung parehong matipid, maganda rin naman yun. Right? Pero yung pareho kayong magastos, my gosh, hindi yata dapat. Well, eventually, alam mo yung sobrang magagastos na mga tao. At some point, kakatukin na yan na, wala na tayong pera. And then they will learn. Ganun naman eh. Like, how I learned, I used to have a credit card na ngayon wala na po. I would swipe and then medyo delinquente ho ako magbayad. So, nagpa-pile up yung interest. Nako, sakit niyan. Oo, na may pambayad naman ako. Nakalimutan ko lang. Na eventually sabi ko, you know what? Let's just cancel this credit card. Because, nagkakautang lang ako, nadadagdagan lang siya. Kaya ang sabi ko nun, if I don't have the money to buy something, then don't. Yeah. Wag mong utangin. Just pag-ipunan mo na lang, and then, you buy the things that you want. So, ganun ko siya natutunan. And tingin ko naman eventually sa magagastos na mga tao, well, matututo rin naman sila. Lalo na ngayon, I mean, you would know na hindi dapat gumastos masyado ng mga unnecessary things, especially in this time. So, nandun na po tayo sa point na, the world around us is making us feel the importance of every peso. Kasi malay ba natin aabot ng 140 to 170 yung diesel? That's, it caught us by surprise. Kaya dapat, kaya si Trump, paki. Naku po, ayan na, nagsimula na ho siya, nag-name drop na. Patay kayo dyan ngayon, nagsimula na siya. Hindi ko alam eh. Ito, maybe we should go to the practical advice. Ano ba yung mga ginagawa natin na posibleng gawin din nila? And we're not talking about yung talagang kailangan sundin nyo to. This is not a foolproof rule. Ito yung mga ginagawa namin that works for us, that might work for you too, okay? Oo. I just wanna share na hindi rin naman to like 100% namin na-follow because in some months, okay ang kita, in some months hindi. But what we do is, yung kita for the whole month, there's part gastos for the bills. There's a part for
savings. Yes. Yeah. And another part for what? The wants? Well, Yes. more like mga leisure. Hmm. Ganyan. Ganito po yung parang Mhm. bin-breakdown yun eh. 50% needs, 30% wants, 20% savings and investments. Yung 20% na yun might sound small to you, pero sa tagal-tagal po ng panahon na lilipas, you will see how good it is to have something like that. Kung kaya naman makapag-save, Yeah. let's try our best every month. Mhm. Meron tayong isusubi. Because you'll never know kung kailan dadating ang emergency. Dapat may lifeline tayo. Yeah. Right? That's very ideal kung meron pong itabi na. Pero kung wala naman, siguro kung kaya natin mag-isip ng iba pang income streams, Yeah. para lang makapagsubi tayo. Kasi kung liquid na liquid naman kayo, walang problema. Spend all you want because you have the financial backing. Pero kung hindi, kailangan hindi po kayo mahuhuli. Hindi po kayo matitake by surprise when the time comes na kailangan yung ng extra na pondo. Nako, sa Pilipinas kasi ito realidad 'to. Ano ba ang pinaglalaanan natin? Pag sinabi mong emergency fund, laging health 'yan eh. Yes. Health talaga eh. Na, my gosh, ang mag-ER ngayon, para kang hinold up. Right? Ang problema kasi, yung lahat ng bagong iPhone, kailangan meron ka. Lahat ng bagong sapatos, kailangan meron ka. Alam mo yun, again, intentional spending always pays well. Kasi alam niyo yun, bilhin nyo lang kung ano yung kailangan nyo. Yung luho, yeah, once in a while, but not all the time. Hindi nyo kailangan ng bagong iPhone all the time. A new cell phone will last you easily 4 to 5 years. Na talagang magagamit po pa naman talaga ng tuluyan dahil may continued support naman. You don't need the newest one. Kasi kung babasahin nyo naman yung mga reviews niyan, konting-konti lang ang difference ng specs nito dito. Bakit you have to spend hundreds of thousands of pesos? Ganun na kalaking cellphone. Intentional spending po. And again, very important po yung 50% needs, 30% wants, 20% savings and investments. Pag-usapan na natin yung savings and investments na yan, Mami. Yung sa amin kasi, ang ginawa namin, since we really don't have time to understand yung stocks, bonds, money market, and all that, kaya naman namin upuan and read it, but of course, yung level of understanding namin is very different from the experts, how they understand it. So, meron po kaming kinausap, ang pangalan po niya is IFE Management. These guys will manage your diversified portfolio. Kung ano po yung kaya nyong invest, sasabihin nila sa inyo kung saan maganda ilagay yung pera ninyo. That's the 20% investment side na tulad ng sinasabi namin kanina. So, kaya nilang i-divide yung inyong investment into stocks and bonds. Yes. So, ito ay savings na pangmatagalan. Meron silang ganon. Meron silang savings na pwede mo naman hugutin kung kinakailangan. So, maganda kung kaya nyo talagang magtabi and mag-invest in these types of investment schemes. Go for it. And kung kayo naman yung tipong manegosyo talaga, kung itong isinusubi nyo, i-invest nyo sa negosyo, paikutin nyo, magandang-maganda talaga na marami kayong iba't ibang pagkakakitaan. Because nowadays, ang isa o dalawa parang hindi pa sapat, ano? Hindi sapat. Hindi talaga eh. Saka ngayon guys kung dati yung sinasabi nila kailangan meron kang 3 to 6 months worth na emergency fund. So kunyari, if you can, ngayon isagad nyo na 6 months dahil sa mahal ng gastusin ngayon. Kailangan meron po kayong pondong na itatabi that can tide you over na pwede nyong gamitin in 6 more months kung sakaling mawalan kayo ng trabaho. Very important po yan. And wag muna kayo mag-i-invest until you have that emergency fund. I think that comes first. Yung emergency fund po na yan is yung mga extra money ninyo na naitabi ninyo na wag nyong ilagay sa bangko, we suggest. Kasi napakaliit po ng kikitain yan. In a year's time, kakapranggot lang po kumpara dun sa ininvest nyo siya outside for stocks, bonds. Maybe what we do is
Partly nasa bank, partly we Mhm. invest. Kasi karamihan din naman sa atin medyo old school pa rin and Yeah. hindi pa talaga sila knowledgeable Mhm. about investment. So if you have time, maybe try to study Mhm. and then see if that kind of investment fits you. Yung mga stocks and bonds nga. And if not, you can go the old school way of investing sa isang negosyo. Yeah. Right? But again, ang Yeah. negosyo ngayon medyo volatile because a big percentage of businesses ngayon nagfe-fail daw po dahil nga yung spending capacity ng mga tao ang laki ng binaba dahil po sa ekonomiya natin. But again, only kung kaya nyo pong mag-invest. Okay? If you have the time to study, may mga tao naman akong kilala. I'm sure you have the same na mga kaibigan na maalam. Like my brother Paul. Ang galing po niya sa stocks, bonds, yung mga diversified portfolio niya kung saan niya ilalagay yung pera niya, napag-aralan po niya. There are people like that. But for us, specifically for me, na allergic po sa mga numero, I need help. I need help to understand where I can put my money. And dyan po papasok yung mga services like IFE. Sila po yung magsasabi sa inyo. Of course, they're a service. Meron pong binabayaran sa kanila na fee to manage your portfolio. But sa tingin namin, it's worth it eh. Kasi hindi po siya yung ito pa pala. Iwasan niyo yung mga get-rich schemes ha. Yung get-rich quick schemes. Mabilisan, oo. Napakarami po Ang ngayon daming yan. nabubudol. Oo. Basta tandaan niyo po ito. Pagka sinabing easily wala kayong gagawin, yung pera niyo dodoble. Alam niyo agad that that's a scam. It's a Wag scam. po kayong there is no such thing as easy money nowadays. Naku, pag-ingatan nyo yan yung hard-earned money tapos bigla nyo na lang i-invest, boom, wala. Pag bibili kayo ng mga lote, yung titulo busisiin niyo ng husto. Make sure na yung titulo na bibigay sa inyo is original. Make sure na yung pera, yung pangalan na nakalagay doon is yung actual person na kausap ninyo. Double check, triple check. Napakarami rin pong peking titulo na umiikot dyan. Pati cars. Right. Motor ngayon. Binibenta sa'yo, nakaw pala. Huwag niyo pong pabayaan na maloko kayo. Yung pera niyo, alagaan niyo po yan. Right. Pero alam mo ang Pilipino, ewan ko ha, marami lang akong kilala talaga. And even the stories I hear, natural tayong masinop, Yes. masipag, and as much as we can, we really try to prepare for the future. Right? And ito, masakit. Bukod dyan, likas tayong galante. Likas tayong matulungin. Alam mo yung napag-usapan natin to last episode yung diwa ng bayanihan, hindi pa nawawala yan eh. Medyo natatakpan lang siya ng mga modernong palaisipan, modernong konsepto ng pamumuhay. But I think yung diwa ng bayanihan sa Pilipino, hindi pa nawawala yan. We always leave a helping hand. We always have a helping hand sa ating mga kababayan. And minsan, financially na rin nangyayari yan. And alam mo yun, doon nagkakaroon ng problema. Well, perfect example, my mom. Nanay ko, napaka-generous niyan. Wala na siya, ibibigay niya pa. Ganun siyang klaseng tao. Lalo na kung nakikita niyang yung tutulungan niya, a matter of life and death. I mean, she would really give whatever she had. And if you're that type of person, well, I think the Lord will bless you more. Yeah. O, bihira yung ganon. But maiba tayo sa years of myself working since I was 18, I started working. If there's one thing na I think I'm proud of, at a young age, na maaga kong natutunan na itong pinaghihirapan kong pera, kailangan kong itabi. And I told myself na I always need a backup plan. That whoever needs my help, I should be their plan B, C. Ganun, maaga siya na-set sa utak ko. Siguro dahil panganay ako. Hindi rin factor yung panganay ka. Kasi panganay siya. Hindi po eh. Oo. Total opposite po ako eh. Ano to eh, usual story to ng pamilyang Pilipino eh, na talagang ang anak,
tutulong sa pamilya, sa magulang, sa mga kapatid, sa edukasyon, and lahat ng gastos. But, you know, uh, that's how we learn, eh. Mhm. That's how we improve our lives when we really save and Mhm. when we try our best to be ready for, any future circumstances na mangyari. Dapat lagi tayong may bubunutin. Yes. At ay ang age din Mhm. naman, gano'n din naman ako kasipag katulad mo, eh. Pero saan mo dinala Pero yung pera hanggang do'n mo? lang. Yung sipag, sigasig sa Ay, trabaho, hindi, racket, okay lang naman negosyo. yun. Okay, ganito, okay lang din Pero ako po ang naman. naging problema nun, okey, nagkaroon ako ng maliliit na negosyo, nakapag-rumakit ako ng dito, kaliwa't kanan, ganyan-ganyan habang nag-aaral. Pero ang naging mentality ko po hindi katulad nung sa kanya. Ako Hmm. po, it was to just enjoy the world, Which enjoy is life. good. Bata ka pa kasi nun, eh, hindi ka pa gano'n ka-mature na well, she was, but ako nung time na yun, I want to go on trips, I want to buy clothes, I want to taste the best Buy all the food, shoes, buy oo. all the shoes that I want. Yung mga gano'n O na kaya nung nakilala ko siya talaga sabi ko, "Ilan ba yung paa mo? 100 ba yung paa mo? Kasi ang dami mong pairs of shoes." Like, meron siyang wall na puro shoes. Okay, siyempre sabi hindi ko, na ngayon, hindi na ay, ngayon. nandun pa rin. Hindi Sabi ko nga, hindi na ako hindi, bumibili, pero nandito pa rin sa bahay namin Nandito yung pa rin pero sandamakmak hindi na na shoes. Na nadadagdagan. sabi ko talaga, okay. Pinapabenta niya sa'kin, "Wala ka bang ibebenta o ipapamigay diyan?" Sabi ko, wala, eh. Hindi, Okey pa sila diyan, eh." iniintindi ko na lang kasiyahan niya yun. Nasabi niya, napagkaitan siya ng magagandang shoes ng bata siya, okay lang naman yun, alam mo yun, kung whatever makes you happy, I'll support you. Alright? Pero ang ganda rin naman, kaya nga balanse tayo, eh, 'di ba? Yes. Kasi nga, ang sabi ko, ako kasi si Miss Tipid, yung mga bagay na nararanasan kong maganda na ngayon na lang, sabi ko, "Ay, ang sarap naman palang maranasan itong Mhm. magagandang bagay, makapunta sa mga ganitong lugar." Na sabi ko, "Alam mo ang ikli ng buhay, Mm. might as well, save up and then enjoy a little." Yeah. Because ito yung bakit ka nagtatrabaho, kasi you want to experience the good things in life. Yep. And partly, yun yung, again, I'll go back to my mom. Actually, it's my mom's. I've been thinking about her a lot these past few days. And siguro dahil birth month niya ngayon and I just miss her and maybe I'm hormonal as well. But, yung naiyak dito, Ang no? dami. Women. Yeah. ang dami nating pinagdadaanan. Hmm. So, my mom kasi parang meron siyang mantra na to live is to work. Growing up, I was hearing that. And then now that I am working and I am an adult and I have my own family, sabi ko, tingin ko yung sinasabi ng nanay ko hindi yata tama. To live Mhm. is to work. Kasi alam niyo po, parang, 'di ba, binawian siya ng buhay it's a young age. 60 Mhm. is a young age. And sabi ko, kasing mantra ni mami, to live is to work. All the good things, inilalagay niya sa future. Yeah. Parang ilaan na lang natin yun, tsaka na. Ngayon hirap muna tayo, Mhm. tipid muna tayo, all the good things tsaka na lang. Na siguro yung mentality na yun kasi kailangan pagkasyahin, kailangan Yeah. magtipid, kasi wala rin namang extra. Mm. But yun din yung pagsisisi ko na, my gosh, yung good things, hindi niya na masyadong na-enjoy. Mhm. We were able to give her some because nung bago siya mag-60, kumikita naman na ako. Mhm. But we could have given her more. Yeah. She could have, experienced the best things. Well, Mhm. but I think yun lang din talaga. I mean, I think for her, the best thing would be having us and raising us. Yeah. So, anyway, off topic. But going back, yeah, I think there should be balance. Mhm. Meron naman tayong balance, Mhm. eh. In fact, I think we're doing it properly naman. We try. We try. Siyempre may mga times na may financial challenges na nangyayari, merong mga unexpected na malalaking gastos yeah. na hindi mo naman talaga mapaplano. And times like that, dapat lalo kayong united, lalo kayong nag-uusap. It has to be a double front, eh. Kumbaga,
And just like in anything sa relationship, kailangan centered on trust and respect. Yung tiwala po na yan, kahit sa pera, kahit hindi sa pera, it has to be there. You have to learn how to trust the other person na hindi mo kailangan mag-isip ng kung ano just to make sure na things are going well sa pamilya mo. The trust and the respect, hindi po yan, hindi dapat masasacrifice yan for any reason. And ito, I would always say guidance from the Lord. Discernment nyo sa tatamang desisyon kung saan ilalagay ang pera. Dasal din na sana bigyan pa tayo. Diba? Ganun naman ang dasal nating mga magulang because all we want is to provide a good future for our children. So, yeah. Dasal po namin sobrang specific. Lord, can you please give me 50 million pesos? Mababa pa nga yun. Mababa. Pero lagi niya sinasabi kasi pag nalalaman natin yung mga kinurakot ng mga... Okay, Hindi! May ganun pala kalaking pera na pwede mong ibulsa na bilyon-bilyon na parang, yung hinihingi ko pala kay Lord, kakarampot doon sa inanakot. Ngayon ako, kung ganun lang naman yung pagkakakitaan ko, wag na lang. Alam ko naman yun, pero Ayoko. how small our dreams are. I mean, kasi these are things na parang, I think would make us, or our children, live a comfortable life. Yes. Maybe this amount. But then again, they have this gazillion, ewan ko ilan na bang trillion yung nasa Sige mo, bulsa gaano nila. karami sapatos yung nabili ko sana noon. Diba? Kaya nga, parang, May bahay na siguro ako na sapatos lang ang laman. I'm bewildered. Parang, where do they put all these? Anyway, Again, alam mo, ibalik nyo na lang ho sa taong bayan. Si-subsidize nyo yung gasolina ng mga tsuper natin. My gosh, dahil ang hirap po lalo ng buhay ngayon. yes. Okay. Kalma. Again, kalma. Isipin natin na meron pa tayong paplanuhin dahil bata pa po ang mga anak namin. So, yes. Well, kapit tayo, guys. And, yeah. So, ano lang po just stay happy. Relax lang ho kayo. Basta lahat ng bagay, tackle it together as husband and wife. Dapat tag team po kayo. Walang nakakaangat, walang mas mababa. Kung merong isang medyo nando sa ilalim, roll nung nasa taas, naiangat siya. Yeah. It always has to be like that. And sa finances ng mag-asawa, transparency. And lagi tayong may pagdadaanan talaga. There will be good days, there will be bad days, but just hold each other's hands. Yep. And ganun lang talaga. Tapit lang. Together yung pagdadaanan yan. Yan. Challenging ang mundo ngayon. So, wag nyo nang dagdagan. Yung gera dun lang sa labas yun. Wag nyo nang paabutin sa bahay nyo. Dapat yung harmony, yung love, yung peace, yung peace of mind and heart has to reign supreme sa kabahayan ninyo. Wag na wag pag-aawayan ng pera. As much as possible, napakawalang kwentang bagay po yan para mag-go in between the relationship ninyong dalawa. Pero daddy, pagdadaanan talaga yan. Yeah. Bago mo bitawan ang hindi magandang salita, Kalma. breathe in, breathe out. And then, be gentle to your partner. Thank you for watching this episode, guys. Bago tayo mapunta sa ibang topic at uminit na naman ang ulo niya. Happy Easter, everybody! Happy Easter, everybody! Hindi nga natin na nabati nga pala. Easter Sunday nga pala. Thank you again for all who commented and asked us to talk about this topic. Pinakita naman namin kanina yung mga names niyo. Thank you so much, guys, for all the suggestions. We take note of everything. Meron pang mga coming episodes na yung mga suggestions na napaka-juicy topics pag-uusapan. Excited kami pag-usapan. Yun, of course. And, syempre. Gusto niya isuot yung kanya pero nilalaban pa. But again, nag-uumpisa na po kaming gumawa ng mga merch namin. I hope you like it. Can you see the logo? That's actually a logo. This is the shirt. And I like the tel. Ngayon lang po ako nag-oversized shirt na sabi niya bagay po sa akin. So, hindi lahat naman bagay sa'yo. Kapalit. Yan na. Magbabay na tayo. Thank you very much for watching. Siya po si Aisel. Siya po si Mark. This is A Mark the Podcast. See you next episode. See you.